Bakit parang hindi ka umuusad sa buhay mo kahit anong pagsisikap ang gawin mo? Pakiramdam mo ba ay may mabigat na bagay na humihila sa iyo pababa na para bang nakakulong ka sa isang siklo ng pagkabigo, pag-aalala at kawalan ng direksyon? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa sitwasyong ito. Paano kung sinabi ko sa iyo na ang dahilan kung bakit ka hindi umuusad ay hindi dahil sa mga pangyayari sa paligid mo, kundi dahil sa isang nakatagong sikreto sa loob ng iyong puso na hinintay ng Diyos na matuklasan mo, isang kapangyarihan na kapag ginising ay magdadala sa iyo sa kabila ng anumang hadlang. Ngunit kung hindi mo ito gagawin ngayon, ay mananatili kang nakakulong sa espiritual na kadiliman. Isipin mo ito, ang buhay ay parang isang ilog na dapat dumadaloy, ngunit kung may mga bato o hadlang na humaharang, ang tubig ay tumitigil, nabubulok at nawawalan ng buhay. Hindi kaya ganyan ang nangyayari sa kaluluwa mo ngayon? May nakatago sa iyo na hindi mo pa napapansin, isang banal na susi na iilan lamang ang nakakaalam. Ngunit kapag natuklasan mo ito, magbabago ang lahat, ang iyong mga laban, ang iyong mga pangarap at maging ang iyong relasyon sa Diyos. Sa susunod na mga minuto, ipapakita ko sa iyo kung paano mo malalaman ang sagot na hinintay mo, hindi lang para umusad, kundi para lumipad patungo sa plano ng Diyos para sa iyo. Pero kailangan mong manatili hanggang sa dulo dahil baka sa videong ito mismong ang Diyos ang tumatawag sa iyo ngayon. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang hilingin sa iyo. Magkomento ka ng isang maikling pangungusap na may kaugnayan sa tema natin ngayon. Halimbawa, gusto ko nang umusad kasama ang Diyos. Mahalaga ito dahil ang bawat salitang ibinabahagi mo ay isang hakbang ng pananampalataya, isang deklarasyon na naririnig ng Diyos at nagbibigay buhay sa puso mo. Bukod dito, ilike mo rin ang video. Alam mo ba na sa simpleng pag-like, tinutulungan mo ang YouTube na ipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nahihirapan, na gustong-gusto ng makalaya mula sa kanilang pagka-estagnado? Sa ganitong paraan, naging instrumento ka sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Salamat sa iyo. Espesyal ka sa komunidad natin dito at ang bawat aksyon mo ay may kabuluhan. Ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay hindi lang tungkol sa suporta, ito'y tungkol sa pagpapakita na handa kang umusad, na bukas ang puso mo sa kung ano ang nais sabihin ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, inihahanda mo ang sarili mo para sa mas malalim na paglalakbay kasama siya. Maraming tao ang umaasa sa mga videong tulad nito bilang espiritual na gabay, lalo na ang mga walang simbahan o komunidad na malapit sa kanila. Kaya mahalaga ang bawat hakbang mo dito. Bago tayo magpatuloy, magkomento ka rin ng kapayapaan kay Kristo bilang tanda ng iyong paghahanda sa pag-aaral natin ngayon. Panghuli, tandaan mo, ang pangalawa sa huling bahagi ng video ay maaring maglaman ng susi na magbubukas ng pagpapala sa buhay mo. Kaya manatili ka dahil ngayon na ang oras, magsisimula na tayo. Isang lalaki ang nakahiga sa tabi ng lawa ng Bethesda. 38 taon na siyang paralitiko. Nakapaligid sa kanya ang mga may sakit, bulag at pilay. Ngunit hindi siya makagalaw patungo sa tubig na makapagpapagaling sa kanya. Isang araw, dumating si Jesus at tinanong siya ng isang simpleng tanong. Gusto mo bang gumaling? Ang sagot ng lalaki, wala akong tao na tutulungan akong makarating sa tubig kapag gumalaw ito. Ngunit hindi hinintay ni Jesus ang tubig na gumalaw o ang ibang tao na tumulong. Sinabi niya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad ka. Masasandaling iyon, gumaling ang lalaki at umusad ang buhay niya. 1 Chaturming 109. Isipin mo ito, 38 taon, halos buong buhay ng isang tao. Hinintay niya ang tamang pagkakataon, ang tamang tao, ang tamang sandali. Pero hindi iyon ang hinintay ng Diyos mula sa kanya. Ang Diyos mismo ang dumating at nagsabi, gawin mo ito ngayon. Hindi ba't parang ikaw rin minsan itong paralitiko? Nakahiga ka sa gilid ng iyong mga pangarap, ng iyong pananampalataya, ng iyong layunin at sinasabi sa sarili mo, kung may tumulong lang sa akin, kung magbago lang ang sitwasyon ko, kung dumating lang ang perpektong oras, uumusad na ako. Pero narinig mo ba ang tanong ni Jesus sa iyo ngayon? Gusto mo bang umusad? Hindi niya sinabi, hintayin mo ang iba o maghintay ka ng mas magandang araw. Sinabi niya, tumayo ka ngayon. Ang nakatagong sikreto dito ay simple ngunit makapangyarihan. Ang pagka-estagnado mo ay hindi dahil wala kang oportunidad, kundi dahil hinintay mo ang ibang bagay o tao na gumalaw
gumalaw para sa'yo, samantalang ang Diyos ay nagsasabi, ako na ang oportunidad mo, gawin mo. Ito ngayon, isipin ang buhay mo. Ano ang lawa ng Bethesda na hinintay mong gumalaw? Isang trabaho, isang tao, isang himala. Pero paano kung ang tunay na himala ay nasa loob mo na, ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos na tumayo, buhatin ang bigat ng nakaraan at magsimulang maglakad patungo sa kanyang plano? Hindi madali ito. Ang paralitiko ay may dahilan. 38 taon siyang hindi nakakalakad. Kaya natural lang na magmalasakit siya sa sarili at maghanap ng paliwanag. Pero narito ang mahalaga. Hindi hinintay ni Jesus ang paliwanag niya. Hindi rin niya kailangan ng perpektong kondisyon. Ang kailangan lang ay ang puso ng lalaki na handang sumunod sa sandaling tinawag siya. Ikaw, handa ka bang sumunod ngayon? Hindi bukas. Hindi kapag mas magaan na ang pakiramdam mo, kundi ngayon mismo. Dahil ang Diyos ay hindi nangangako ng bukas na walang kasiguruhan. Nangangako siya ng lakas sa sandaling ito kung pipiliin mong tumayo. Kaya ito ang hamon ko sa iyo. Isipin ang isang bahagi ng buhay mo kung saan pakiramdam mo ay natigil ka. Ano ang sinasabi mo sa sarili mo para manatili dyan? Wala akong oras, hindi ko kaya, kailangan ko ng tulong muna. Ngayon, pakinggan mo ang boses ni Jesus na nagsasabi, tumayo ka. Hindi ito tungkol sa kung ano ang wala ka, kundi tungkol sa kung sino ang kasama mo. Ang Diyos na gumagawa ng daan kahit sa imposible. Kapag ginawa mo itong hakbang ng pananampalataya, makikita mo na ang mga bagay na humihila sa iyo pababa ay magsisimulang maglaho sa harap ng kapangyarihan niya. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang marinig mula sa iyo. Magkomento ka ng isang bagay na hinintay mo bago ka umusad. Isang tao, isang bagay o isang dahilan. Ibahagi mo ito dahil sa bawat salitang isinusulat mo, inilalabas mo ang bigat ng puso mo at inihahanda mo ito para sa susunod na hakbang ng Diyos. At habang nakaupo ka diyan, may darating na pag-asa na hindi mo inaasahan, isang bagay na magpapakita sa iyo kung gaano kalapit ang Diyos sa iyo kapag handa kang tumayo. Ano kaya ang susunod na liwanag na ipapakita niya sa iyo? Manatili ka dahil ang susunod na bahagi ay magdadala ng sagot na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong laban. Isang araw, habang nagtuturo si Jesus, tiningnan niya ang mga tao sa paligid niya, mga ordinaryong tao tulad mo at ako, mga nabibigatan ng mga alalahanin, ng kasalanan, ng mga inaasahan ng mundo. At sinabi niya ang mga salitang puno ng pag-asa, halik kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y mahinahon at mababa ang loob, at makakakita kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat magaan ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Mateo 11:28-30. Isang imbitasyon mula mismo sa Diyos. Hindi bukas, hindi kapag handa ka na, kundi ngayon mismo. Pero bakit hindi ka umuusad? Isipin mo ang isang tao na naglalakad habang karga-karga ang isang mabigat na bagahe. Bawat hakbang ay mas mahirap, bawat metro ay mas nakakapagod, hanggang sa hindi na siya makakilos. Hindi ba't ganyan minsan ang pakiramdam ng buhay mo? May mga bagay kang bitbit, mga sama ng loob, takot sa hinaharap, mga nakaraang pagkakamali, o kahit mga pangarap na hindi mo alam kung paano bitawan o tuparin. At habang daladala mo ang mga ito, sinasabi mo sa sarili mo, kailangan ko lang tiisin ito, darating din ang araw na mawawala ito. Pero narito ang tanong, bakit ka nagpapahirap sa sarili mo sa mga bagay na hindi naman dapat pasanin mag-isa? Si Jesus ay nakatayo roon, tumatawag sa iyo at sinasabi, hayaan mo akong kunin iyan para sa iyo ngayon. Ang sikreto na iilan lamang ang natutuklasan ay ito, ang pagka-estagnado mo ay hindi dahil sa bigat ng mga problema mo, kundi dahil sa pagtanggi mong ibigay ang mga ito sa Kanya. Isipin mo ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo ngayon, ang mga gabing hindi ka makatulog dahil sa pag-aalala, ang mga sandaling pakiramdam mo ay wala kang halaga, ang mga laban na sinusubukan mong harapin ng mag-isa. Ngayon, isipin si Jesus na nagsasabi, bakit ka nagpupumilit kapag narito ako? Hindi siya nangangailangan ng perpektong bersyon mo bago ka lumapit. Kailangan lang niya ng puso mong handang sabihin, Panginoon, pagod na ako, tulungan mo ako ngayon. Alam mo ba kung bakit magaan ang pamatok ni Jesus? Dahil hindi ito tungkol sa pagdaragdag ng mga panuntunan o gawain sa buhay mo. Ang pamatok niya
niya ay ang kanyang pag-ibig, ang kanyang presensya, ang kanyang lakas na humihila sa iyo pasulong kapag pakiramdam mo ay hindi mo na kaya. Pero kailangan mong gawin ang unang hakbang, ang lumapit. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong ayusin muna ang buhay mo o maging sapat na mabuti. Nangangahulugan ito ng pagpili na magtiwala sa Kanya ngayon. Kahit hindi mo pa nakikita ang buong plano. Kapag ginawa mo ito, mararamdaman mo ang bigat na dahan-dahang nawawala at ang puso mo ay magsisimulang makahinga muli. Kaya heto ang gusto kong gawin mo. Ngayon mismo, habang pinapanood mo ito, isipin ang isang bagay na nagpapabigat sa iyo, isang pasanin na matagal mo nang daladala. Isulat mo ito sa isip mo at sa katahimikan ng puso mo, sabihin mo, Panginoon, ibinibigay ko ito sa iyo. Hindi mo kailangang maghintay ng tamang oras o tamang pakiramdam. Ang Diyos ay narito na, handang tanggapin ang lahat ng iyon mula sa iyo. At kapag ginawa mo ito, magsisimula kang makaramdam ng kalayaan na matagal mo nang hinintay. Pero hindi dito natatapos ang paglalakbay. May mas malalim pang kapayapaan na naghihintay kapag handa kang bitawan hindi lang ang bigat kundi pati ang kontrol. Bago tayo magpatuloy, magkomento ka ng isang bagay na handa mong ibigay kay Jesus ngayon, isang salita o pangungusap na nagpapakita ng iyong desisyon. Halimbawa, Panginoon, ibinibigay ko ang aking pag-aalala. Kapag ginawa mo ito, hindi ka lang nagpapakawala ng bigat, kundi nagbibigay inspirasyon rin sa iba na gawin ang parehong hakbang ng pananampalataya. At habang nagpapatuloy tayo, may darating na liwanag na magpapakita sa iyo kung paano ang simpleng pagpili na ito ay magdadala sa iyo sa isang buhay na hindi mo inakalang posible. Ano kaya ang susunod na hakbang na inihanda niya para sa iyo? Manatili ka dahil ang sagot ay malapit na. Isang amo ang naglakbay at ipinamahagi ang kanyang kayamanan sa 3 alipin. Sa isa'y 5 talento, sa isa'y 2 at sa isa'y 1 talento ayon sa kanilang kakayahan. Ang 2 ay kaagad gumawa ng paraan. Nangalakal sila, nagtrabaho at nadagdagan ang kanilang natanggap. Pero ang isa, ang may 1 talento, ano ang ginawa niya? Hinukay niya ang lupa, itinago ang talento ng kanyang amo at hinintay ang pagbabalik nito ng walang ginawa. Nang dumating ang amo, sinabi ng alipin, natakot ako, kaya itinago ko ang talento mo sa lupa. Narito, ibinabalik ko sa iyo ang sayo. Pero ang sagot ng amo, masamang alipin at tamad. Kung natakot ka man, bakit hindi mo inilagay ang pera ko sa bangko upang kahit maliit na tubo ay makamit ko? At ang talentong iyon ay kinuha mula sa kanya at ibinigay sa iba. Mateo 25:14-30. Isipin mo ang aliping ito, may binigay sa kanya ang Diyos, 1 talento, 1 pagkakataon, 1 biyaya, pero sa halip na gamitin ito, itinago niya ito sa lupa. Bakit? Dahil natakot siya, natakot na mabigo, natakot na hindi sapat ang kaya niya, natakot na baka hindi tama ang oras. Pero narito ang tanong, hindi ba't ikaw rin minsan ang aliping ito? May mga pangarap, kakayahan o tawag ang Diyos sa puso mo, pero sa halip na gamitin ang mga ito, inilibing mo sila sa lupa ng iyong mga dahilan. Hindi pa ako handa. Baka hindi ito ang tamang oras. Paano kung hindi ko kaya? At habang nakaupo ka dyan, hinintay mo ang perpektong sandali na hindi kailanman dumating, kaya natigil ka. Ang Diyos ay hindi nagbigay sa iyo ng buhay para itago mo ito sa ilalim ng takot o pag-aalinlangan. Ang bawat talento, bawat salita ng pag-asa, bawat pagkakataong ibinigay niya ay hindi para hintayin ang tamang panahon. Ito'y para gamitin ngayon. Alam mo ba kung bakit nadagdagan ang talento ng 2 alipin? Hindi dahil sila'y perpekto o walang takot, kundi dahil nagtaya sila, sumubok sila at naniwala sila na ang Diyos ang magdadala ng bunga. Pero ang isa, nanatili siyang natigil dahil mas pinili niyang protektahan ang sarili kaysa pasayahin ang kanyang amo. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Ang kaligtasan ng iyong kaginhawahan o ang kaluwalhatian ng Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay? Isipin ang iyong sariling talento. Marahil ito'y isang pangarap na matagal mo nang itinago, isang tawag na maglingkod na hindi mo pa sinimulan, o isang simpleng hakbang ng pananampalataya na matagal mo nang ipinagpaliban. Bakit mo ito inilibing? Natatakot ka bang husgahan? Natatakot kang magkamali? Pero narito ang lihim na kailangan mong marinig. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng perpektong resulta mula sa iyo. Nangangailangan siya ng pusong handang magsimula. Ang pagka-estagnado mo ay hindi dahil wala kang kakayahan. Ito'y dahil hinintay mo ang 1
isang sandali na hindi kailanman darating kung hindi mo ito gagawin ngayon. Ito ang hamon ko sa iyo. Maglaan ka ng isang sandali at tanungin ang sarili mo, ano ang talento na ibinigay ng Diyos sa akin na matagal ko nang inilibing? Isang salita ng pagpapatawad na hindi mo pa nasasabi, isang gawa ng kabutihan na ipinagpaliban mo, isang plano na matagal nang nasa isip mo. Ngayon na ang oras, hindi bukas, hindi kapag mas handa ka na, kundi ngayon. Dahil kapag hinukay mo ang talentong iyon mula sa lupa ng takot at inialay mo ito sa Diyos, makikita mo kung paano niya ito palalaguin sa paraang hindi mo inakalang posible. Ang unang hakbang ay hindi kailangang malaki, kailangan lang itong simulan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang marinig mula sa iyo. Magkomento ka ng isang talento o biyaya na alam mong ibinigay ng Diyos sa iyo pero hindi mo pa nagagamit. Isulat mo ito, ang aking kakayahang magpatawad, ang pangarap ko o kahit ano. Dahil sa bawat salitang ibinabahagi mo, hinuhukay mo na ang lupa at inihahanda mo ang puso mo para sa plano niya. At habang ginagawa mo ito, may darating na pag-asa na magpapakita sa iyo kung paano ang isang simpleng hakbang ay kayang buhayin ang natutulog mong kaluluwa. Ano kaya ang susunod na liwanag na ipapakita niya sa iyo? Manatili ka dahil ang susunod na bahagi ay magdadala ng sagot na magtuturo sa iyo kung paano simulan ito ngayon. Isang dramatikong sandali ang nangyari sa kasaysayan ng mga Israelita. Kalalaya lang nila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ngunit biglang natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakaharap sa dagat na pula habang ang hukbo ni Faraon ay mabilis na humahabol sa kanila. Natakot sila, sumigaw kay Moises, mas mabuti pa sanang nanatili kami sa Ehipto kaysa mamatay dito sa disyerto. Pero ang sagot ni Moises, huwag kayong matakot. Tumayo kayo ng matatag at makikita ninyo ang kaligtasan ng Diyos na gagawin niya para sa inyo ngayon. At sinabi ng Diyos kay Moises, bakit ka sumisigaw sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na umusad sila. Exodo 10:15. Sa harap ng imposible, ang utos ng Diyos ay malinaw. Umusad ka ngayon. Isipin mo ang eksena. Nasa harap mo ang dagat, walang daan, walang bangka, walang pag-asa. Sa likod mo ang mga kaaway, ang mga bagay na hinintay mong makalimutan o malutas bago ka magpatuloy. At sa gitna ng lahat ng ito, naririnig mo ang Diyos na nagsasabi, umusad ka. Hindi ba't parang ikaw rin ito minsan? Nakaupo ka sa harap ng iyong sariling dagat na pula, isang problema sa pamilya, isang utang, isang laban sa kalusugan, o isang pangarap na parang imposibleng maabot. At sa halip na tumingin sa Diyos, natigil ka sa pagtitig sa alon, sa pagbibilang ng mga panganib, sa pagsisisi sa mga bagay na hindi mo na mababago. Pero narinig mo ba ang sinabi niya? Bakit ka sumisigaw sa akin? Umusad ka. Ang mga Israelita ay natigil hindi dahil sa dagat o sa hukbo ni Faraon. Natigil sila dahil mas pinili nilang makinig sa takot kaysa sa Diyos na nangako ng kalayaan. At ikaw, ano ang dagat na hinintay mong mawala bago ka magpatuloy? Isang perpektong sagot? Isang himala na makikita mo muna bago ka maniwala? Pero narito ang sikreto na kailangan mong maunawaan. Ang Diyos ay hindi nangangako ng daan na malinaw bago mo ito simulan. Nangangako siya ng presensya niya habang ikaw ay umuusad. Ang dagat ay hindi bumuka hanggat hindi nila iniangat ang kanilang mga paa at nagsimulang maglakad patungo rito. At ganun din sa iyo, ang himala ay darating sa sandaling pipiliin mong umusad ngayon. Isipin ang iyong buhay, kailan ka huling natigil dahil masyado kang natakot sa kung ano ang nasa harap mo. Marahil ngayon pa lang, habang nanonood ka ng bidyong ito, nararamdaman mo ang bigat ng isang bagay na parang hindi mo malalampasan. Pero paano kung ang sagot ay hindi ang pag-alis ng dagat, kundi ang paglalakad mo patungo rito kasama ang Diyos? Si Moises ay hindi naghintay ng plano B o ng mas magandang panahon. Naniwala siya sa Diyos na gumagawa ng daan sa gitna ng imposible. At ikaw, handa ka bang magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang buong daan? Dahil ang pagka-estagnado mo ay hindi tungkol sa laki ng problema. Ito ay tungkol sa kung saan mo inilalagay ang iyong paningin. Ito ang hamon ko sa iyo. Tumigil ka sa pagtitig sa dagat ng iyong buhay at simulang pakinggan ng Diyos na nagsasabi, umusad ka. Hindi mo kailangang malaman kung paano bubuka ang daan. Kailangan mo lang magtiwala na ang Diyos ang bahala sa bawat hakbang.
Ngayon na ang oras na iangat mo ang iyong paa kahit nanginginig pa ito at simulan ang paglalakad patungo sa pangako niya. Dahil kapag ginawa mo ito, makikita mo na ang mga bagay na parang hindi mo malalampasan ay magsisimulang maglaho sa harap ng kapangyarihan niya. Pero kailangan mong gawin ito ngayon, hindi kapag mas malinaw na ang lahat, kundi sa sandaling ito. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang marinig mula sa iyo. Magkomento ka ng isang dagat na pula sa buhay mo ngayon, isang bagay na parang humaharang sa iyo para umusad. Isulat mo ito, ang problema ko sa pera, ang takot ko sa hinaharap o kahit ano, dahil sa bawat salitang ibinabahagi mo, inilalabas mo ang bigat ng puso mo at inihahanda mo ito para sa susunod na hakbang ng Diyos. At habang ginagawa mo ito, may darating na pag-asa na magpapakita sa iyo kung paano ang isang simpleng hakbang ng pananampalataya ay kayang buksan ang daan. Ano kaya ang susunod na liwanag na ipapakita niya sa iyo? Manatili ka dahil ang susunod na bahagi ay magdadala ng sagot na magtuturo sa iyo kung paano lampasan ang imposible. Isang malinaw na mensahe ang isinigaw ni Juan Bautista sa disyerto. Magpasisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Mateo 3:2. Hindi ito isang banayad na paanyaya o isang mungkahi na pwedeng ipagpaliban. Ito'y isang tawag na puno ng agarang pangangailangan, isang babala at pangako sa parehong oras. Pero ano nga ba ang pagsisisi? Hindi ito tungkol lang sa ang pag-iyak sa iyong mga kasalanan o paghingi ng tawad sa isang sandali ng emosyon. Ang pagsisisi ay isang pagbabago ng direksyon, isang pagtalikod sa mga bagay na humihila sa iyo palayo sa Diyos at isang matapang na pagharap sa Kanya. At kung hindi mo ito ginagawa na ngayon, hindi ba't ikaw mismo ang pumipigil sa iyong sarili na umusad? Isipin mo ito, parang isang manlalakbay ka na tumatakbo sa maling landas. Dala-dala ang isang mapa na matagal mo nang alam na hindi tama, pero patuloy ka pa rin dahil pamilyar na ito sa iyo. Ang mga kasalanan mo, ang mga gawi mo, ang mga hinanakit, Morris nga baray na alam mong hindi na dapat kasama sa paglalakbay mo, pero hinintay mo ang tamang pakiramdam o tamang oras para bitawan. Pero narinig mo ba ang sinabi ni Juan, malapit na ang kaharian ng langit? Hindi ito isang bagay na darating kapag handa ka na. Ito'y narito na, hinintay ka lang na magpasya. Ang pagka-estagnado mo ay hindi dahil hindi ka mahal ng Diyos. Ito'y dahil mas pinili mong tumakbo palayo sa pagbabago kaysa harapin ito ngayon. May mga sandali sa buhay ko na nahuli ko ang sarili ko na gumagawa ng parehong bagay. Alam ko na ang isang ugali, isang pag-iisip o isang desisyon ay hindi na tama. Pero sinabi ko sa sarili ko, bukas na lang kapag mas malinaw na ang lahat. Pero ang Diyos ay hindi gumagana sa bukas natin. Gumagana siya sa ngayon natin. Ang pagsisisi ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa pagiging tapat. Isang hakbang ng pag-amin, Panginoon, mali ang landas ko at gusto ko nang bumalik sa iyo. At sa sandaling iyon, ang puso mong natigil sa pagtakbo sa maling direksyon ay magsisimulang tumibok muli kasabay ng plano niya. Pero narito ang mahirap na tanong. Ano ang hinintay mo bago magsisi? Isang mas malaking senyales? Isang mas malinaw na sagot? Isang araw na walang distraction? Alam mo ba na ang bawat sandali ng pag-aatubili ay isang sandali kang nananatiling nakatali sa mga bagay na matagal nang gusto ng Diyos na palayain ka? Ang pagsisisi ay hindi parusa, ito'y kalayaan. Isipin ang bigat ng galit na dala mo, ang kahihiyan ng nakaraan, ang pagkagumon sa isang bagay na alam mong mali. Paano kung ngayon na ang araw na sasabihin mo, Panginoon, ayoko na nito, tulungan mo ako. Hindi mo kailangang maghintay ng perpektong puso, kailangan mo lang ng handang puso. Ito ang hamon ko sa iyo. Ngayon, habang naririnig mo ito, isipin ang isang bagay sa buhay mo na matagal mo nang alam na kailangan mong baguhin. Isang landas na kailangan ng talikuran. Isang salita lang ang kailangan, Panginoon, magsisisi ako. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ng mag-isa. Kailangan mo lang simulan ang pagtalikod at hayaang ang Diyos ang magtapos ng gawain sa iyo. Dahil kapag ginawa mo ito ngayon, ang mga bagay na humihila sa iyo pabalik ay magsisimulang mawala sa harap ng kapangyarihan niya. Ang kaharian ng langit ay malapit na. Handa ka bang umusad patungo rito? Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang marinig mula sa iyo. Magkomento ka ng isang bagay na handa ka ng talikuran para sa Diyos. Ang galit ko, ang pag-aalala ko o kahit ano. Isulat mo ito dahil sa bawat salitang ibinabahagi mo, isang hakbang na ang ginagawa mo patungo sa Kanya at inihahanda
mo ang puso mo para sa kalayaan. At habang ginagawa mo ito, may darating na liwanag na magpapakita sa iyo kung paano ang isang simpleng pagbabago ay kayang buhayin ang iyong espiritu. Ano kaya ang susunod na hakbang na ipapakita niya sa iyo? Manatili ka dahil ang susunod na bahagi ay magdadala ng sagot na magtuturo sa iyo kung paano panatilihin ang landas na ito. Isang matinding pahayag ang sinabi ni Santiago. Gayon, din naman ang pananampalataya. Kung wala itong mga gawa, ito'y patay sa kanyang sarili. Santiago 2:17. Hindi ito isang banayad na paalala. Ito'y isang hamon, isang pagsigaw sa kaluluwa na nagsasabing ang pananampalataya ay hindi basta salita o damdamin na itinatago sa puso. Ito'y buhay, ito'y galaw, ito'y hakbang na ginagawa ngayon. Pero bakit marami sa atin ang nananatiling natigil kahit naniniwala tayo sa Diyos? Dahil ang pananampalataya natin ay naging isang magandang salita lang sa bibig, hindi isang makapangyarihang gawa sa ating mga kamay at paa. Isipin mo ito, parang isang binhi ang pananampalataya. Kung itinatanim mo ito sa lupa at dinidiligan, lalago ito at magbubunga. Pero kung iiwan mo itong nakalagay lang sa isang lalagyan, hindi mo makikita ang puno, ang mga dahon o ang bunga na dapat nitong dalhin. Hindi ba't ganyan din ang buhay mo minsan? Sinasabi mong naniniwala ka, naniniwala ako na gagawin ng Diyos ang plano niya. Naniniwala ako na may pag-asa, pero nanatili kang nakaupo, hinintay ang Diyos na gumalaw nang wala kang ginagawa. Ang pagka-estagnado mo ay hindi dahil hindi totoo ang pananampalataya mo. Ito'y dahil hinintay mo itong lumago nang hindi mo ito itinatanim sa aksyon ngayon. May mga pagkakataon na nahuli ko ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Nanalangin ako para sa isang pagbabago. Sinabi ko sa Diyos na handa ako. Pero nang dumating ang pagkakataon na kumilos, nag-atubili ako. Baka hindi pa ito ang tamang oras. Baka hindi ito ang gusto niya, sabi ko sa sarili ko. Pero narito ang katotohanan. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pananampalataya para itago mo ito sa ilalim ng iyong mga dahilan. Binibigyan ka niya nito para gamitin, para tumayo, magsalita, magbigay, maglingkod, kahit na ang unang hakbang ay maliit lang. Dahil ang pananampalataya ng walang gawa ay parang ilaw na hindi sinisindihan. Naroon ito, pero hindi nito naiilawan ang kadiliman. Isipin ang iyong buhay ngayon. Ano ang sinabi mo sa Diyos na pinaniniwalaan mo, pero hindi mo pa ginagawa? Nanalangin ka ba para sa kapatawaran, pero hindi mo pa napatawad ang isang tao? Naniwala ka ba sa plano niya, pero hindi mo pa sinimulan ang pangarap na inilagay niya sa puso mo? Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng malalaking gawa mula sa iyo. Nangangailangan siya ng buhay na pananampalataya na handang kumilos ngayon. Alam mo ba kung bakit patay ang pananampalataya ng walang gawa? Dahil ito'y hindi humihinga, hindi gumagalaw, hindi nagdadala ng buhay. Pero kapag sinimulan mo itong buhayin sa iyong mga hakbang, makikita mo kung paano ito magiging daan ng Diyos para baguhin ang realidad mo. Ito ang hamon ko sa iyo. Ngayon pumili ka ng isang bagay na matagal mo nang sinasabi na pinaniniwalaan mo at gawin mo ito. Kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos, magpasalamat ka sa Kanya kahit mahirap ang araw mo. Kung naniniwala kang may plano siya, simulan mo ang isang hakbang patungo rito. Kahit maliit lang, isang tawag, isang plano, isang gawa ng kabutihan. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat ngayon. Kailangan mo lang simulan ito. Dahil kapag ang pananampalataya mo ay nagsimulang gumalaw, ang mga bagay na humihila sa iyo pababa ay magsisimulang maglaho sa harap ng kapangyarihan niya. Ngayon na ang oras, hindi kapag mas malinaw na ang lahat, kundi sa sandaling ito. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang marinig mula sa iyo. Magkomento ka ng isang bagay na pinaniniwalaan mo tungkol sa Diyos na handa ka nang gawin ngayon. Naniniwala ako na gagabayan niya ako. Naniniwala ako na kaya ko ito. Isulat mo ito. Dahil sa bawat salitang ibinabahagi mo, binibigyan mo ng buhay ang pananampalataya mo at inihahanda mo ito para sa susunod na hakbang ng Diyos. At habang ginagawa mo ito, may darating na pag-asa na magpapakita sa iyo kung paano ang isang buhay na pananampalataya ay kayang baguhin ang lahat. Ano kaya ang susunod na liwanag na ipapakita niya sa iyo? Manatili ka dahil ang susunod na bahagi ay magdadala ng sagot na magtuturo sa iyo kung paano panatilihin ang galaw na ito. Isang bulag na lalaki ang nakaupo sa gilid ng daan sa Jericho. Pangalan niya ay Bartimeo. Narinig niya ang ingay ng mga tao at nalaman na si Jesus ang dumaraan. Ano ang ginawa
ginawa niya? Sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin." Sinubukan siyang patahimikin ng mga tao sa paligid, pero lalo siyang sumigaw, "Anak ni David, maawa ka sa akin." Tumigil si Jesus, tinawag siya at tinanong, "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" Sumagot si Bartimeo, "Panginoon, gusto ko pong makakita." At sa sandaling iyon, sinabi ni Jesus, "Umalis ka, gumaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." At agad siyang nakakita at sumunod kay Jesus sa daan. Marcos 10:46-52. Isipin mo si Bartimeo, bulag, walang pag-asa, nakapaligid sa kanya ang mga boses na nagsasabing tumahimik na lang siya. Pero hindi siya nanatiling tahimik. Sumigaw siya, hindi isang beses, kundi 2 beses hanggang marinig siya ni Jesus. Hindi ba't parang ikaw rin ito minsan? Nakaupo ka sa gilid ng iyong buhay, alam mong naroon ang Diyos, pero natigil ka sa katahimikan ng iyong puso. Alam mo kung ano ang kailangan mo, pagpapagaling, direksyon, pag-asa, pero hinintay mo ang Diyos na lumapit nang hindi mo siya tinatawag. Ang pagka-estagnado mo ay hindi dahil hindi ka naririnig ng Diyos. Ito'y dahil hinintay mo siyang gumalaw nang hindi mo inilalabas ang sigaw ng iyong kaluluwa. May mga sandali sa buhay ko na nahihiya akong tawagin ang Diyos ng malakas. Hindi sa boses ko, kundi sa puso ko. Alam ko kung ano ang gusto ko, pero sinabi ko sa sarili ko, baka hindi pa ito ang oras o baka hindi niya ako pakinggan. Pero si Bartimeo ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang Diyos ay hindi tumitigil para sa mga tahimik na puso. Tumitigil siya para sa mga handang sumigaw. Kahit ang mundo sa paligid ay nagsasabing tumigil ka. Isipin mo, kung nanatili siyang tahimik, nanatili rin siyang bulag. Pero dahil sumigaw siya, hindi lang siya gumaling, nagsimula rin siyang sumunod kay Jesus sa daan. Ang sigaw niya ang naging unang hakbang ng kanyang pag-usad. Isipin ang iyong sariling bulag na lugar ngayon. Ano ang hindi mo nakikita sa buhay mo na hinintay mong ipakita ng Diyos? Isang sagot, isang daan, isang pagbabago. Pero paano kung ang Diyos ay nakatayo na roon, hinintay ka lang na tawagin siya? Hindi mo kailangang maging magaling sa pagsasalita o magkaroon ng perpektong panalangin. Kailangan mo lang ng tapang na sabihin, "Panginoon, maawa ka sa akin." Alam mo ba kung bakit gumaling si Bartimeo? Hindi dahil malakas ang boses niya, kundi dahil malinaw ang pananampalataya niya. At ikaw, handa ka bang tawagin siya ngayon kahit mahina pa ang boses mo, kahit natatakot ka? Ito ang hamon ko sa iyo. Ngayon, habang naririnig mo ito, isigaw mo sa puso mo ang isang bagay na kailangan mo mula sa Diyos. Hindi mo kailangang gawin ito ng literal kung nahihiya ka. Isulat mo ito sa isip mo. Sabihin mo ito sa katahimikan ng kaluluwa mo. "Panginoon, gusto ko nang makakita ng pag-asa. Panginoon, tulungan mo akong umusad." Hindi mo kailangang hintayin ang tamang pakiramdam o tamang oras. Kailangan mo lang tawagin siya ngayon, dahil kapag ginawa mo ito, ang Diyos na tumigil para kay Bartimeo ay titigil din para sa iyo, at ang mga mata mong bulag sa takot ay magsisimulang makakita ng liwanag niya. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang marinig mula sa iyo. Magkomento ka ng isang bagay na gusto mong tawagin sa Diyos ngayon. "Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Panginoon, ipakita mo ang daan." Isulat mo ito, dahil sa bawat salitang ibinabahagi mo, inilalabas mo ang sigaw ng puso mo at inihahanda mo ito para sa sagot niya. At habang ginagawa mo ito, may darating na pag-asa na magpapakita sa iyo kung paano ang isang simpleng tawag ay kayang baguhin ang lahat. Ano kaya ang susunod na liwanag na ipapakita niya sa iyo? Manatili ka, dahil ang susunod na bahagi ay magdadala ng sagot na magtuturo sa iyo kung paano sundin siya sa daan. Isang gabi, 10 dalaga ang naghanda ng kanilang mga ilawan at naghintay sa pagdating ng nobyo. 5 sa kanila ang matalino. Nagdala sila ng dagdag na langis kasama ng kanilang mga ilawan. Ang iba pang 5 ay mga mangmang. Dala lang nila ang kanilang ilawan nang walang reserba. Natagalan ng nobyo, kaya nakatulog silang lahat. Sa hating gabi, narinig ang sigaw, "Narito na ang nobyo, salubungin ninyo siya." Ang matatalino ay naghanda ng kanilang mga ilawan at sumalubong sa kanya. Ngunit ang mga mangmang ay naubusan ng langis at kailangang bumili pa. Nang bumalik sila, sarado na ang pinto at sinabi ng nobyo, "Hindi ko kayo kilala." Kaya sinabi ni Jesus, "Kaya't maging handa kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras." Mateo 25:1-13. Isipin mo ang mga dalagang ito, lahat sila'y naghintay.
tunay. Lahat sila'y may ilawan, lahat sila'y may layunin. Pero ang pagkakaiba, ang matatalino ay handa na ngayon, habang ang mga mangmang ay hinintay ang huling sandali para maghanda. Hindi ba't parang ikaw rin ito minsan? Alam mong darating ang Diyos, alam mong may plano siya, alam mong may tawag siya sa buhay mo. Pero natigil ka sa pag-aakalang may oras ka pa bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na pagkakataon. Ang pagka-estagnado mo ay hindi dahil wala kang pananampalataya. Ito'y dahil hinintay mo ang sigaw sa hating gabi bago mo napunong muli ang iyong ilawan. Isipin ang langis sa buhay mo, ang panalangin, ang salita ng Diyos, ang mga gawa ng kabutihan, ang paghahanda ng puso mo para sa Kanya. Ilang beses mo nang sinabi, mamaya na ako magbabasa ng Biblia, bukas na ako magsisimula, kapag mas maganda na ang pakiramdam ko, gagawin ko na. Pero narito ang katotohanan. Ang Diyos ay hindi nangangako ng bukas na makikita mo, nangangako siya ng ngayon na hawak mo na. Ang mga mangmang na dalaga ay hindi masama. Sila'y tamad lang, umaasa na sapat ang kanilang maliit na pagsisikap hanggang sa huling sandali. Pero nang dumating ang nobyo, napagtanto nila na ang paghihintay ng tamang oras ay naging dahilan ng kanilang pagkakaligtaan. Isipin ang iyong sariling ilawan ngayon. Gaano kalakas ang apoy nito? Nagniningning ba ito dahil pinupuno mo ito araw-araw ng langis ng pananampalataya, o dahan-dahan na itong namamatay dahil hinintay mo ang tamang pakiramdam bago maghanda? Alam mo ba kung bakit pumasok ang matatalino sa kasalan? Hindi dahil sila'y perpekto, kundi dahil handa sila nang dumating ang tawag. At ikaw, handa ka bang salubungin ng Diyos ngayon, o natigil ka sa pag-aakalang may oras ka pang maghanda mamaya? Dahil kapag narinig mo ang sigaw sa hating gabi, hindi na mahalaga ang mga dahilan mo, mahalaga lang ang handa mong puso. Ito ang hamon ko sa iyo. Ngayon, habang naririnig mo ito, magpasya kang punuin ng iyong ilawan. Hindi mo kailangang gawin ng lahat ng sabay-sabay. Simulan mo lang, magbasa ng isang talata, magdasal ng isang maikling panalangin, gumawa ng isang maliit na hakbang ng kabutihan. Hindi mo kailangang hintayin ang hating gabi o ang perpektong sandali. Kailangan mo lang gawin ito ngayon. Dahil kapag pinanatili mong nagniningning ang iyong ilawan, ang Diyos na darating ay makikilala ka, at ang mga pintong sarado para sa iba ay bubuksan para sa iyo. Ngayon na ang oras, hindi kapag mas handa ka na, kundi sa sandaling ito. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang marinig mula sa iyo. Magkomento ka ng isang bagay na gagawin mo ngayon para punuin ang iyong ilawan. Magbabasa ako ng salita, magdarasal ako, o kahit ano. Isulat mo ito dahil sa bawat salitang ibinabahagi mo, inihahanda mo ang puso mo para sa pagdating niya, at binibigyan mo ng liwanag ang iyong daan. At habang ginagawa mo ito, may darating na pag-asa na magpapakita sa iyo kung paano ang isang handang puso ay kayang baguhin ang lahat. Ano kaya ang susunod na liwanag na ipapakita niya sa iyo? Manatili ka, dahil ang susunod na bahagi ay maaring magdala ng susi sa iyong pag-usad. Kung narito ka pa hanggang sa sandaling ito, nais kong batiin ka mula sa puso ko. Hindi lahat ay nakararating sa dulo ng paglalakbay na ito. Kakaunti lang ang mga hinirang na tulad mo na handang makinig, magmuni-muni at harapin ang katotohanan ng kanilang pagka-estagnado. Sa loob ng mga minutong ito, narinig mo ang Diyos na tumatawag sa iyo mula sa paralitiko sa Bethesda hanggang sa mga dalaga sa hating gabi. Isang mensahe ang malinaw: ang oras ay ngayon, hindi bukas, hindi kapag mas maganda na ang pakiramdam mo, kundi ngayon mismo. At dahil narito ka, naniniwala ako na hindi ka nagkataon lang napadpad dito. Hinintay ka ng Diyos sa videong ito upang sabihin sa iyo na kaya mong umusad, at handa na siya ngayon. Isipin mo ang lahat ng narinig mo, ang bigat na ibinaba mo, ang talentong hinukay mo, ang dagat na nilampasan mo, ang sigaw na inilabas mo. Bawat hakbang na ginawa mo sa puso mo habang nanonood ka ay isang patunay na espesyal ka. Hindi ka tulad ng iba na tumigil sa kalagitnaan o nagpasyang makinig lang ng walang pagbabago. Narito ka, at iyon ay nangangahulugan na may plano ang Diyos na mas malaki kaysa sa inakala mo. Pero narito ang hamon: ang pag-usad na ito ay hindi titigil dito. Kailangan mong dalhin ito sa iyong buhay ngayon. Kaya naman, gusto ko sanang hilingin sa iyo, magkomento ka ng isang pangungusap na nagpapakita ng iyong pangako at pananampalataya. Halimbawa, handa na akong umusad kasama ang Diyos, o
ako, pipiliin ko ang ngayon para sa kanya. Isulat mo ito dahil gusto kong makita kung sino ang mga hinirang na kasama ko hanggang sa dulo at ang bawat salita mo ay isang deklarasyon na naririnig ng Diyos. Pero hindi lang dito natatapos. Ibahagi mo rin ang videong ito sa isang tao na alam mong natigil din sa kanilang buhay. Isipin mo ito tulad ng isang binhi. Kapag itinanim mo ito sa puso ng iba, lalago ito at magbubunga at magiging bahagi ka ng plano ng Diyos na magdala ng liwanag sa mga nawawalan ng pag-asa. At kung hindi mo pa nagagawa, isubscribe mo ang channel na ito. Alam mo ba kung bakit mahalaga ito? Dahil sa bawat subscription, tinutulungan mo kaming maabot ang mga puso na walang simbahan, walang gabay, pero naghihintay ng salita ng Diyos. Kung hindi mo pa ginagawa ito, huwag kang mahiya. Ngayon na ang oras na maging bahagi ng misyong ito. Pero kung bahagi ka na ng komunidad natin, ipinagmamalaki kita. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy naming dinadala ang mensaheng ito sa mundo. Ang apoy ng pananampalataya mo ay kailangang manatiling buhay at ang susunod na hakbang ay patuloy na panoorin ang mga video sa channel na ito. Parang tubig ito sa isang halaman. Kung titigil ka, matutuyo ang puso mo. Pero kung magpapatuloy ka, lalago ito at magbubunga. Kaya ngayon, bago matapos ang video, hilingin ko sa iyo, manatili ka ng ilang minuto sa katahimikan habang tumutugtog ang musika. Huwag mong ipos, huwag kang tumayo. Gamitin mo ang sandaling ito para purihin at pasalamatan ng Diyos sa araw na ito, sa pagkakataong ito, sa pag-usad na sinimulan mo na. Isara mo ang mga mata mo, pakinggan ang kanya presensya at hayaang ang espiritual na koneksyon na ito ay maging pundasyon ng iyong susunod na hakbang. Salamat sa iyo, espesyal ka, hindi lang sa akin, kundi sa Diyos na tumawag sa iyo ngayon. Ang pag-usad mo ay nagsimula na at ang bawat desisyon mo mula rito ay magdadala sa iyo palapit sa plano niya. Kaya huwag kang tumigil. Gawin mo ito ngayon at makikita mo kung paano niya binabago ang lahat para sa iyo.